Hi guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, this video, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, at rising sign na Capricorn for November 10 to 16. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo po alam kung ano yung sun, moon, rising nyo, importante siya. Sa dulo po ng video, may link po para mapanood nyo to. Readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung gusto niyo pong magpa-schedule ng private readings or spellworks, or gusto niyo pong mag-send ng donation Gcash or Maya, details are in the description below, or pwede niyo pong gamitin yung thanks button sa baba. Capricorn, how are you? So we have here is the 5 of Waters. Minsan talaga kailangan natin mag-act or gumawa ng mga actions based doon sa ating nararamdaman. Tama naman na sinusunod natin yung logic natin. Tama din naman na pinapakinggan natin kung ano yung nakikita natin. Kumbaga yung tinatawag na deep informed decision or calculated decision. Pero gusto ipaalala sa'yo ng cards na hindi kasi sa lahat ng bagay kailangan ganon. Sometimes sa universe, gusto niya talagang weird si universe, promise. Minsan may mga moments na may papagawa siya ng walang dahilan or walang reason. Pero sa bandang huli, ulit ng pusa, sa bandang huli, it will prove to be a very good decision. So, doon na makinig ka din sa nararamdaman mo. Especially yung mga tipong may nasa-sense ka na parang may mali. Huwag mong bigyan ng logic na hindi, baka mamaya ganito, ganyan. Kasi malaki ang possibility na meron yatang mali. So, andoon na the cards are saying, listen to your instincts. Okay? Now, ano ba yung crossing mo sa ngayon? Meron tayo ditong transformation. So, sa ibang tarot deck, ang tawag sa kanya is si card of death. Ayun. So, transformation from the name itself. Yun yung medyo mahirap minsan, no, Capricorn. Yung magta-transition ka or magta-transform ka from one level to another. Kasi, by nature, ano tayo mga tao gusto natin ng consistency. Gusto natin ng predictability. Yung alam natin yung susunod na mangyayari. Pero sa universe kasi, yan nga, iba yung approach niya, iba yung pamamaraan niya. So, the cards are saying na you need to listen. Kaya yung instincts mo, intuition mo, dude, nakikiusap ako, pakinggan mo. Hindi na maibig sabihin na magde-decide ka gamit yung nararamdaman mo. No. Gagamitin mo yon as your way of part of your decision making. Kasi yung yun yung natutunan ko sa work ko noon na nagpo-fraud analyst kami. Kapag may feeling kaming may mali, malaki ang possibility may mali. So, ang ginagawa namin, mag-investigate kami. Magtitingnan namin, kumbaga, susuyurin namin yung account na hinahandle namin. And madalas, 99%, tama kami. May nahanap kami na about it. So, andoon na, the cards are yung magiging, sabi natin, rooms for improvement mo ngayon. Yung changes na yun. Pero ano ba yung wish mo or yung desire card mo? So, meron tayong 6 of Earth. So, this card is advising din naman kasi, nagpapaalala siya na this is a moment kasi na, parang yung gusto mo na, gusto ko lang naman maging maayos yung finances ko Dude, paano nga magiging maayos kung hindi ka nga nakikinig doon sa mga signs na binibigay sa'yo? Now, ang signs na binibigay ng universe, hindi lang naman yan yung mga tipo, sige, kapag umulan to, or nakatanggap ako ng gantong inemerat is, yun na yung sign. Huwag mong i-box ang universe sa ganung pamamaraan. Remember, universe nga we're part of it. Maliit na part na tayo ng universe, napakalaki ng universe. And, napaka-unfair kung ililimit natin. Remember, the universe can use a lot of natural and supernatural way para makipag-communicate sa'yo. One of those supernatural ways is, ayun na nga, that intuition, that feeling, that moment na nakakaramdam ka
na, ay, ito yung kailangan kong sundan or ay parang may mali. Listen, makinig ka doon, ha? Hindi ako galit, ha? Mapaalala lang ako. Now, yung foundation mo is the card of the Chariot. Well, ang dami kasi sa inyo na parang, hindi ko nagets ko naman na parang, you're longing for a family. Yung parang, meron kayong mga kadugo, pero parang feeling nyo, ang layo nila. Parang walang emotional connection. Parang bahala na si Batman, bahala kayo sa mga buhay nyo. Basta okay, magkamag-anak tayo, pero mag-isa ka. Parang ganun. So, I understand naman bakit minsan nahihirap, siguro in the past time, correct na natin, nahihirapan ka na mag-build that ng mga connections mo. It's because sa mismong family line mo, hindi naging maganda yung mga connections nyo, yung mga relationships nyo. Pero ito so pala lang card of the Chariot. Hindi dahil ganun yung nangyari before, kailangan maulit-ulit siya. Huwag mo hayaan yung nakaraan ang magdikta ng kasalukuyan mo. Gamitin mo yung nakaraan bilang lugar kung saan huhugot ka ng kaalaman at karunungan, gabay, pero hindi yun ang magbibigay ng tamang decision, magiging dahilan ng pinakahuling decision mo. Now, in the past, we have here is yung 8 of Air. Alam mo, nakakatuwa, no? Balikan natin yung nakaraan mo. Kumpara mo ngayon. Ang dami mong tutunan. Yung paglago mo sa larangan ng kaalaman, lumalim. Yung paglago mo sa larangan ng mental, andoon na talagang masasabi natin na ang laki ng tinalon mo. Alam mo bakit? Ito and this is the reason why kailangan na ipagpatuloy mo yung mga natutunan mo. Huwag kang matakot na madagdagan yung mga nalalaman mo. Kasi sa future, we have here, ikaw is the Hierophant. Now, ang Hierophant kasi, sa ibang language, sa ibang salita, is the Pope. Spiritual leader siya. Andoon na siya yung nagbibigay gabay. Same thing sa'yo. Because alam mo na, because andoon na lumalalim yung kaalaman mo, ikaw ngayon, ang nagiging gabay ng iba. Ikaw ngayon yung nagiging dahilan para mahanap nila yung tamang kasagutan. And not only that, ang nakakatawa sa Hierophant, connected to with the zodiac sign Taurus. Taurus is about the second house, money, resources. So yung mga alam mo, why not use it for money? Why not gamitin mo siya para kumita? Bakit hindi mo i-build yun para naman ikaw mag-benefit? Walang masama. Kaya pinaghirapan mo yun, di ba? So may karapatan ka din na gamitin yon para kumita ka naman. So kung nakaka-resonate ka sa readings natin, invite kita na mag-subscribe, like, and share para mapanood mo yung mga future videos din natin. Pero tuloy natin yung reading mo. So physical environment mo, we have here is the card of justice. Alam mo, parang yung may mga iba sa inyo ko question, ginagawa ka naman yung lahat Bakit parang hindi nagiging maayos yung mga kinemelat ko? Bakit parang hindi nagiging maganda yung pasok ng pera? Kasi nga, andun yung point na masyado mong kinoconstrain yung sarili mo. Masyado mong, kailangan mo nga ng transformation. Kailangan mong makinig doon sa mga nararamdaman mo. Kailangan mong i-expand yung capacity mo. Now, in your emotional environment, we have here is the 7 of water. Alam mo, siguro time na din na hayaan mo yung sarili mo matuto paano tumanggap ng pagmamahal. Kasi may mga tao na gusto kang mahalin May mga tao na gustong iparamdam, dito ka talaga naglinis. Paramdam sa'yo paano magkaroon ng pamilya. Pero ikaw yung minsan dito lang ako, baka mamaya kasi ganito, baka ganyan. Ang dami mong parang mga baka na iniisip. Although tama naman na ginagamit mo yon to protect yourself, pero naging overprotective ka sa sarili mo, which is also wrong. Kasi, di ba, lahat ng sobra naman, masama. Try mo sumobra ng asukal, sumobra ng asin. Ewan ko lang kung di ka magkasakit. Di ba? Masama kasi siya. So, overprotection na sa sarili natin is also masama.
Now, yung hopes and fears mo, we have here is the Three of Water. Dude, well, then, there's nothing wrong in being honest. Na na may mga tao na nag-hope ka na sana, alam mo yun, mag-reset yung mga relationship na meron ka before na nawala. Bakit hindi mo subukan makipag-reach out sa kanila? Bakit hindi mo subukan na maging honest sa kanila? Bakit hindi mo subukan na tanungin yung side nila? Ikaw yung mag-initiate. Ikaw yung magsimula. Ikaw yung magbukas ng pinto para magkaroon sila ng way, magkaroon kayo ng way para magkaroon ulit ng open communication. Kasi, sayang ako nanghihinayang din ako sa mga lalim ng mga nawala mong connection because of misunderstanding. Time naman na siguro para balikan natin sila. Kasi sa future we have here is the Page of Fire. Alam mo yung gusto ko dito, this card is also saying na there are a lot of openings na mangyayari sa iyo eh. Yung iba sa inyo magme-mentor, may mga magtuturo, may mga tipong na sila yung mag-aalaga kayo para mag-raise ng next generation ng mga katulad mo na knowledgeable about a certain area. So, magagamit mo siya to your advantage. Bakit? Diba din, sa work ko nun, nagiging POC kami yung tumutulong sa mga bagong ahente. Yung palang, it's a way for us to train ourselves as well to go to the next level ng position. So, wag mong hayaan na hindi ka mag-transform at this point. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. At don't forget to subscribe, like, and share. So, maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna. Blessed be. And hope to see you in the next video. Mula po to sa Baguio City. Goodbye for now.